paano kung halimbawa yung mag-asawa merong mga anak? Paano yung magiging kustodiya? Because now, I understand kapag 7 years old below, sa mother siya. Pero paano yung mga grounds o yung mga factors na i-consider natin, kailan natin masasabi na hindi, dapat sa tatay ito? Okay. Ang pinaka main, no? Ang pinaka masasabi ko na pangunahin at panghuling tinitignan pagdating sa aspeto ng kustodiya ng bata is yung lagi nating naririnig, the best interest of the child or kung ano ang pinaka makabubuti para sa welfare ng bata, no? So tama ka doon, Maricel, na generally speaking, pag ang bata ay less than 7 years old, generally speaking, ito ay nabibigay sa nanay. Sinasabi ko laging generally speaking pag ako ay natatanong ukol dito sapagkat hindi natin masabi, no, na absolute. Wala naman kasing absolute kasi nga babalik tayo dun sa ano ba yung pangunahin at pinakahuling tinitignan natin kundi yung best interest of the child. So generally sa nanay mas nakabubuti, yan ang paniniwala, no, kaya binibigay sa bata, binibigay sa nanay under 7 years old. In fact Maricel, no, kahit na more than 7 years old, chances are, more often than not, sa nanay din ibibigay yung bata. Dahil nga, nagkakaroon, iba din siguro, no? Iba yung nurturing care ng nanay. Syempre, better kung sa dalawa, no? Pero yun nga, dahil may issue kung kanino, then of course, more often than not, nabibigay doon sa nanay. Pero ano ba yung mga konsiderasyon, no, na tinitignan? Kasama dito, Maricel, is yung trabaho ng magulang. Ibig sabihin, kung ikaw ba ay pinaglalaban ng kustodiya ng iyong anak, mabibigyan mo ba siya ng kinabukasan? Mapapakain mo? Hindi dito hinahanap ang marangyang buhay. Kung hindi, yung basic needs lamang, mapapakain mo, mapapaaral mo, madadamitan mo. Titingnan yon. At titingnan din syempre, hindi lamang yung trabaho mo, syempre yung circumstances na mapupuntahan ng bata. Pagpalagay na lang natin, no, halimbawa, Maricel, na yung nanay, for example, doon sa kanyang bahay, ano pala, no? May mga hindi pala magandang nangyayari, no? Ito pala ay kumbaga tinitiktikan at naisip na baka may hindi magandang nangyayari dito. O ganoon din, halimbawa sa bahay ng tatay na gano'n, no? So titignan ng korte 'yon at syempre kung dadalhin mo doon ang bata, baka hindi makakaganda sa kanyang kinabukasan. So titignan 'yon, yun yung mga iilan sa factors, yung kapabilidad mo na palakihin ng tama yung bata and of course nandiyan yung yun nga, yung circumstances na mapupuntahan ng bata kung siya ay ibibigay sa iyo. Kung ano ang pinakamakabubuti sa kanya, yun ang ultimate at final na tinitignan natin.